ni House Majority Leader Congressman Manix Dalipe ng Zamboanga. Sinungaling, Congressman Dalipe. Kaya, dahil kung walang resibo, malamang nasa kaha de yero. Kung wala kang individual audit, malamang nakupit. Ngayon, Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Tinawag na napakalaking sinungaling ni Sasot ang isang miyembro ng House Majority Leader na si Representative Manix Dalipe dahil sa kanyang paninindigan at ang kanyang mga papalusot. Tila ba mukhang siya ngayon ang naging spokesperson ng House of Representatives. Unang nagsalita nga itong si Secretary General Velasco. So ngayon mukhang binatikos ito kaya tila ba represent sila ng panibagong spokesperson. So walang iba nga itong si Representative Manix Dalipe. At nagpapalusot pa rin ito mga kababayan po natin. Ngunit ang hinihingi po natin ang kaugnay sa binulgar ni Sasot. Ito po ang extraordinary fund, classified fund na hinihingan niya ng individual audit o resibo ang mga kongresista po natin na hanggang ngayon ay walang mairepresenta. Kahit itong si Representative Manix Dalipe ay mukhang hirap magsagot kung paano nila mailabas ang kanilang individual na audit. Una nang ibinunyag nga ni Representative Manix o inamin mismo ni Manix na umano'y nakakatanggap sila ng halos 5 milyon mula doon sa dividend ng 1.6 billion na extraordinary funds dahil ito umano ay hating kapatid. Napakaswerte naman dahil may pinaghahatian sila na 1.6 billion na walang kahirap-hirap kung saan nila ginastos, kung saan nila ibinigay ang perang ito. Unlike nga sa mga ilang private companies, private agencies na talagang nagrepresenta ng kahit isang sentimo lamang mula doon sa kanilang ginastos. So kapag hindi mo na ipakita, so ibig sabihin ay mayroong anomalya o posibleng ibinulsa mo. Samantala itong mga congressman na talagang mainit ngayon at talagang sumasagot ay mukhang sila nga ang tinamaan, lalo na sa hinihingi ni Pangulong Digong na magpapa-audit na nga itong si Speaker Martin Romualdez. At bakit hindi sumasalita itong si Speaker Martin Romualdez? Sa bagay, ito pala ay kasama sa mga nagbiyahe papuntang Saudi. Sarap ng buhay nila, mga kababayan po natin. Pabiyahe-biyahe lamang sila, samantala ay ang hinihinging audit nga ng ating mga kababayan Pilipino ay hindi nila maipresenta, maipakita. So sa pagkakataong ito mga kababayan po natin, para ulit natin ang rebuttal na ginawa nga ni Sasot dito kay Congressman Dalipe na talagang supalpal itong si Congressman Dalipe, mga kababayan po natin. Kung live ngayon ay rebuttal ko sa interview kanina ni House Majority Leader Congressman Manix Dalipe ng Zamboanga. Unang sinasabi niya ay may audit report daw, na-audit daw ang House of Representatives. Correct. Na-audit. Merong report ang House of Representatives sa COA. Hindi po yon ang issue dito. Kaya nga kayong mga journalists, ayusin nyo ang pagtatanong. Ang dapat tanong is, may COA audit report ba ang bawat isang congressman at senador? Dahil nga wala. Ngayon, ang sinabi niya, wala daw exempted. Kung walang exempted, edi dapat makikita natin sa COA website na ang COA audit, individual COA audit report ng bawat isang senador at congressman. Okay. Ngayon, madalas niyang sinasabi nito ni House Majority Leader, no? Na sumusunod lamang daw sila sa requirements ng COA. Ang COA daw ang nagde-declare ng requirements. Sumusunod lang daw sila kung anong required paperworks and the like. So, ibig sabihin, hindi sila yung may nagde-determine ng kanilang proseso. Okay. Ito yung sinabi i-rewind nyo, ayan ang sinabi ni Congressman Dalipe. Okay. Ngayon, si Admar, ni-raise niya yung post ko about legalized corruption. Okay. Mamaya, pagkatapos ito, basahin nyo yung expose ko na binanggit ni Admar. Makikita nyo yung link sa description ng live na ito. Sabi niya, opinion ko lang daw na liquidation by certification ang kailangan lang para masabi ng isang senador at congressman
na ang milyong-milyong ibinibigay sa kanya para sa kanyang MOOE kada taon ay ginamit nga sa MOOE. Opinion ko lang daw. Kita nyo na kung gaano kasinungaling ang mga congressman na ito. Okay? Opinion ko lamang daw. So, ibig sabihin, paano opinion? Kung ang basihan ko ng sinabi ko, Majority Leader, ang concurrent resolution number 10 ng Kongreso. Okay? Papakita ko sa inyo ulit. Ayan. 15 Congress, concurrent resolution number 10, maintaining the prevailing system of accounting and liquidation of the respective budgetary allocations of each member of the Senate and the House of Representatives as classified. Ayan ang linaw, ito matagal na pala, okay? The Commission on Audit has consistently allowed the current system of liquidation by way of certification duly signed by each senator and member of the House of Representatives that such amounts allocated to each member of Congress as part of their maintenance and other operating expenses were utilized or expended in the performance of their legislative function. Liquidation by way of certification. Pinasa itong ng Senado at ng Kongreso, Senado August 2011, Kongreso 2012. At uulitin ko mga kababayan, hindi lang ito 2011 nangyayari. Kaya nga ang title is i-maintain ang system ng accounting at liquidation. Okay? Respective budgetary allocations of each member of the Senate and the House of Representatives classified. Ibig sabihin, ang ibig sabihin po nito, matagal na itong kalakaran na ito, liquidation by certification. Anong pinagkaiba? Ang liquidation yung tinanong ni Admar, na liquidation by certification, hindi sinagot to ni Congressman. Kasi nga, paano niya papasinungalingan ito? Ito yung nasa resolusyon ng Kongreso at Senado. At yan ang practice talaga. So, siraulo ka, Majority Leader, na sinasabi mo, opinion lang ito, base ito sa concurrent resolution number 10. So, paano ito naging opinion? Ito ang patakaran nyo mismo. Tinawag na nga na siraulo ni Sasot, mga kababayan po natin, itong si Representative Dalipe, dahil talagang hindi nila matanggap na kailangan nila mag-represent ng individual audit at sinasabing opinion lamang umano ni Sasot itong legalized corruption. So pag ganitong pagkakataon, mga kababayan po natin, na wala na kasi silang maipalusot, wala na silang maisagot, so gano'n na lang ang sasabihin, ay ito ay isang opinion lamang, which is ang pinagbabasihan ni Sas, mga kababayan po natin, ay itong concurrent resolution number 10. So paano ito naging opinion? Mayroon ngang dokumento na talagang nagsasaad na kailangan nilang mag-present ng kanilang sariling pag-audit, mga kababayan po natin. Hindi mo po pwedeng sabihin sa amin, House Majority Leader, na sumusunod lamang kayo sa gusto ng COA. Kayo nga, matagal lang sistema ang liquidation by certification. Ibig sabihin, hindi nyo kailangan magbigay ng resibo kung paano nyo ginastos yung MOOE ninyo. Yan ang totoo. Kung walang resibo, ang sabi nga, napupunta sa Caja de Hierro. Walang individual audit, may individual kupit. Yun ang totoo. Gagawin kitang example, House Majority Leader, ha. Gagawin kitang example. Okay? So, pangatlong term mo na yan. Okay? Sa Kongreso. If I'm not mistaken. So, magna 9 years ka na. Okay? Magna 9 years ka na, Congressman Dalipe, as congressman. Okay? This is your last term, so third term mo na ata ito. Tama ba? Tingnan natin yung profile mo, no? I think this is your third term. Tama. Third term mo na to. Okay? Ngayon, ang meron sa COA ay itemized. Okay? Itemized ninyo. Okay? Ano ibig sabihin ng itemized? Ganito po ang itemized. Okay? 2020 nga lang ang available 2020 lang yung available. So, ganyan lang name, office, period, basic salary, chairmanship allocation, foreign travel, contractual, etc., etc.
Ganyan lang kung magkano yung ibinigay sa inyo under that item. Pero wala po tong individual audit na doon nga ginastos, no? So, halimbawa ikaw, Dalipe, no? Noong 2020, by 2020 lang, hanapin natin yung allocation mo. Ito lang yung available eh. Okay? Dalipe. Yon. Oh, ayan ka oh. Manuel Jose Manix Dalipe, Zamboanga City 2nd District, Office of the Congressman. January-December 2020. Ito lang ang salary mo ha. Ang salary mo, Dalipe, ay 3.5 million for 1 year. Okay? Pero ang ginastos sa'yo ng taong bayan for 2020, ha, Dalipe, okay? Dalipe, 2020 ay, ayan, 26 million, okay? 26,455,228.35. So, 3.5 lang yung salary mo for 2020, Dalipe. The rest ay MOOE mo. Okay? Bahala ka na. Ngayon, sinasabi mo na walang exempted sa inyo sa audit. So, bakit wala kaming makita? Bakit wala akong makita na individual audit mo, Congressman Dalipe, noong 2020 kung hindi ka exempted? Ikaw na rin ang nagsabi kanina na ang proper agency na mag-audit ay ang COA. So, ibig sabihin, dapat merong audit report ang COA sa opisina mo mismo. Huwag mo kaming ililigaw-ligaw na ang House of Representatives may audit. As an institution, meron yang audit. Pero kayong bawat isang congressman at senador, wala kayong individual audit. Nagigets mo? At sa according dun sa pinakita kong resolution, no? Concurrent Resolution number 10, ang auditing ninyo ay classified. Bawat isa sa inyo, individual, classified. Okay? Ang accounting nyo bawat isa, classified. According to your concurrent resolution number 10 na pinasa ng 15 Congress. Kaya isa kang malaking sinungaling, Congressman Dalipe. Kaya, ewan ko ba dito sa video, bakit nyo binibaby ang mga congressman? Tanungin nyo sila kung paano nila tinatanong ang bawat ahensya ng gobyernong umuupo doon para i-justify ang kanilang budget. Dahil hindi nila tatanungin ang kanilang mga fellow mafia. Kaya dapat gayahin ninyo yung sistema ng pagtatanong sa kanila. At ganito yung sistema. Nasa Dalipe, ang iyong individual audit report. So nakaka 6 years ka na, no? Magsi 7 years na. Kasi 3 years per term. Magti 3 terms ka na. So sabihin na natin ang MOOE mo, Dalipe, sa isang taon ay 20 million. Sabihin na natin na 20 million. So nakakailang years ka na? Sabihin natin kahit magsi 7 years ka na. Magsi 7 years ka na, Congressman Dalipe. Ang MOOE mo for 7 years ay aabot kulang ng 140 million. So ang laki na pala ng perang nakuha nito ni Representative Dalipe, mga kababayan po natin. Kaya nga naman talagang napaka-defensive nito. So dahil nagsalita ka pa at talagang gusto mo pang i-justify itong legalized corruption nga na nabulgar ni Sasot, ikaw na ngayon ang mukhang naiipit dito, ha? Tama nga yung sinasabi niya na baka umano ay mabas na naman siya. So ito na nga, mga kababayan po natin, ang iyong inaantay na dapat pinag-aralan mo muna ang iyong mga sasabihin bago ka nagbuka ng iyong bibig sa ilang interview mo. Dahil mukhang mas matalino itong si Sasot, sa kanyang mga na-discover kasi, mga kababayan po natin, talagang pinag-aralan niya, So talagang mabibisto itong mga nagsasalita. Kaya nga siguro itong si Kimbo Loslos or Kimba Loslos ay hindi na nagsalita, at itong si Tamba Loslos, mga kababayan po natin, dahil alam nila na talagang may ipit at sila na naman ang pupunuin nga ng batikos, mga kababayan po natin. So tama yung talagang prediction nitong ni Representative Dalipe na umano'y siya na naman ang talagang titirahin at siya na naman talaga ang babatikusin sa kanyang pagsasalita. So dahil ang kanilang ginagawa, mga kababayan po natin, imbis na tanggapin na lang itong hamon nga na ilabas ang kanilang resibo, magpa-audit sila, ay kung ano-ano pa na palusot ang kanilang sinasabi para lang ma-justify
itong extraordinary expenses na tutuusin ay wala naman talagang audit at walang silang maipakitang resibo. So malinaw kung walang maipakitang resibo, walang maipakitang proof kung saan nila ginastos, malamang shoot na nga ito sa kanilang pagbubulsa, mga kababayan po natin. So pag umabot pa yan, pag umabot pa yan 2025, malamang ang MOOE mo aabot ito ng mga 180 million. Okay? MOOE mo yan. At ang kailangan mo lang sa MOOE mo ay liquidation by certification. Hindi mo sinabi doon sa tanong sa'yo ni Admar kung mali ang sinabi ko na liquidation by certification lang ang iyong MOOE. Nautal ka nga eh. Kasi yun ang totoo. Yun ang totoo dahil yun ang proseso ng Kongreso at Senado sa napakahabang panahon. Hindi ka pa nagiging Congressman Dalipe, yan na ang sistema. So, wag nyo kaming papasiklaban ng audit report ng buong House of Representatives dahil ang mga individual expenses ninyo, kayong mga congressman, ay classified at liquidation by certification lang ang isinasubmit ninyo. Kasi kung meron kang individual audit, kayo bawat isang Congressman Dalipe, edi dapat sinampal mo na kami ng individual audit mo mismo. Ikaw mismo. Nakaka 140 million ka na, malamang. Hindi namin nga alam kasi nga hindi ito publicly available. Bakit hindi ito publicly available kung magkano yung natatanggap mo MOOE bawat taon, Congressman Dalisay? Kasi nga, ginawa nyo classified yung system of accounting at liquidation ninyong bawat isa. Yun ang issue. Kahit isa sa inyo dyan sa Kongreso at Senado ay walang makakasubmit sa amin na kayo ay na-individually audit ng COA. So, bakit wala kang individual audit ng COA, Congressman Dalisay? Exempted ka ba? Meron bang patakaran ang COA na ang isang congressman, ang isang senador ay exempted sa audit? Kasi kung hindi ka exempted sa audit, nasaan? Nasaan ang COA audit report mo mismo, Congressman Dalisay? Wala kang maipapakita sa amin. Kaya ikaw ay nagsisinungaling at iniikot-ikot ninyo ang utak ng mga taong bayan dahil nabuko na ang sistema ninyong legalized corruption sa Kongreso at Senado. Okay. Ngayon, ganito, Congressman Dalisay, ang tunay na individualized audit, okay, ng Kongreso. Okay? Anong papakita ko dito? Ipapakita ko dito ay ang sistema ng United States House of Representatives, US Congress. So meron silang statement of disbursement. Ang statement of disbursement ay quarterly public report. Ibig sabihin quarterly ng lahat ng resibo. Nagigets, nakikita niyo yan? Oh. All receipts, lahat ng resibo, expenditures, okay, ng US House of Representatives, members, committees, leadership, officers, and offices. Okay? 1964 pa nila ginagawa yan. So, ibig sabihin ng disbursement, ito yung mga ginagastos, no? So, ibig sabihin, every 3 months nila itong pinapublish. Okay? Ganito ang itsura, mga friends, ha? Ganito ang itsura. Kita nyo, mahaba to part 1 of 3. So, this is both Senate, no, and House. Ito lang yung sa House of Representatives America. So, part 1 pa lang, 1,110 pages na. Okay? So, anong posisyon mo, Dalipe? House Majority Leader. Okay? Pupuntahan natin ang House Majority Leader dito. Okay? Okay. Nakita mo yan? Nakita mo yan, ha? Office of the Majority Leader, General Expenditures. Papakita ko sa iyo, Dalipe, ang tunay na individual audit. Nakita mo yan? Personnel compensation. Nakalista lahat ng pinapasweldo ng House Majority Leader ng bansang Amerika. Nakikita mo yan?
At ang kanilang posisyon, can you imagine? Policy advisor, staff assistant, counsel, press assistant, lahat. Okay? At makikita mo ang sinweldo nila sa quarter na yan. This is for the first quarter of 2023. Okay, nakita mo na yan. Hindi lang yan, Congressman Dalipe. Okay, kita mo yan, yung ginastos sa travel. Nakikita mo yan, meron yang reference, okay? At ang ginagamit is state-issued credit card. Okay? Yung mga may pangalan na yan, this is reimbursement kasi sariling pera nila yung ginamit, so ni-reimburse. Okay? So makikita mo, ultimo ginastos sa parking. Pakita ko sa iyo, $2. Nakikita niyo yan? Parking, private auto mileage, lodging, meals, car rental, utilities, etc., etc., etc. And this is the office of the House Majority Leader in US Congress. Yan ang tunay na liquidation. House Majority Leader. Ano yung liquidation ninyo kung hindi ganito? Wala kaming makikitang ganito sa inyo. Dahil nga ang sistema ninyo ay liquidation by certification, hindi liquidation with resibo. Dahil ang liquidation with resibo, dapat ang makikita namin ay yung katulad doon sa US Congress na liquidation. Naka-public pa yan. So bakit wala kayong ganito? Ito yung requirement sa inyo ng COA na hindi ninyo kailangan ng ganito. Nasaan ang resolution ng COA na ganun pala dapat? Nasaan? Na hindi nyo kailangan mag-liquidate ng katulad ng ganito sa US Congress. Merong ganyan sa batas? Asan? Saan? Anong basihan ng COA na ganun dapat? Wala. So, ibig sabihin, wala kang individual audit kasi wala kang individual liquidation with resibo. Ang meron kayo diyan sa Kongreso ay liquidation by certification. Magkaiba yon. At nung tinanong ka ni Admar, Congressman Dalisay, nung tinanong ka ni Admar, nautal-utal ka. At nasabi mo na lang na opinion ko. Papaanong opinion ko? Base ito sa proseso nyo mismo according to the concurrent resolution, concurrent Senate Resolution number 10 na pinasa ng Senado at mababang kapulungan noong 15th Congress. At ayon sa resolution na yon, matagal na itong sistemang ito. Kaya ikaw, House Majority Leader Dalipe, isa kang malaking sinungaling. Kung sa tingin mo mali ang sinasabi ko, iisa lang ang pwede mong gawin para masampal mo ako ng katotohanan. Ipakita mo ang liquidation with resibo ng iyong MOOE for 7 years na, Dalipe. So ayun nga po mga kababayan po natin, napakatindi yung hamon ni Saasot dito kay Representative Dalipe, dahil ang sinasabi niya ay sinusunod lamang nila kung anong requirements ng COA sa pag-audit, which is ang lumalabas po mga kababayan po natin ay kabuuan na gastos nga ng House of Representatives ang kanyang pinapakita at ang kanilang gina-justify ay wala umano silang disallowances. Kumbaga, yung paggastos umano ng pera ay walang anomalya. So tama umano ayon sa nakita ng COA. Ngunit wala po silang individual mga kababayan po natin. Kagaya nga na sinasabi ni Pangulong Digong, ito po ay talagang takot ang COA mag-audit sa mga individual na mga congressman, lalo na dito kay House Speaker Martin Romualdez, dahil sila pala ang nag-aprobahan ng budget. So ibig sabihin, kung may ipit ka sa budget, bakit mo pa iipitin ang magbibigay sa iyo ng budget? So yun nga po mga kababayan po natin. Kaya malinaw na talagang hindi nasagot ni Dalipe itong mga tanong ni SAS mga kababayan po natin kaugnay sa resibo at liquidation na hinihingi sa kanya. Kaya kayo po mga kababayan po natin bilang isang Pilipino at nagbabayad ng buwis sa bawat kinukonsume po nating pagkain, sa bawat nare-receive nating sahod, sa bawat business permit na ating ina-apply, sa bawat produkto o transaksyon na ating ginagawa, lahat po yan ay nagkakaroon ng taxes. Kaya nga naman, sa inyong palagay, dapat ba talaga na maglabas na ng
kanilang resibo at patunay na ginastos ng tama ng mga kongresista ang kanilang pondo, yung pera ng taong bayan. Kasi kung hindi, mga kababayan po natin, ay mahirap talaga mag-aasinso ang ating bayan kung ang nakikinabang ay ilang politiko lamang na ang kanilang agenda ay mabusog ang kanilang bulsa, hindi mabusog ang tiyan ng ordinaryong mamamayan. Kaya kung titingnan po natin, sobrang mahal pa rin ng bilihin sa ating bansa. Kasi mukhang hindi naman tinatrabaho ng ilang kongresista po natin, mas tinatrabaho ata nila yung kanilang bulsa, mga kababayan po natin. Maliban na lang, syempre, sa talagang may mga kongresista dyan na walang ibang agenda, kundi matulungan ang ating mga kababayan na mapababa ang presyo, mapagaan ang gastusin ng ating mga kababayan kahit papano. So, yan ang talagang mga tunay na Pilipino na nagtatrabaho. Ang iba ay ginagamit ang pundo ng taong bayan para umano'y sabihin na namimigay sila ng ayuda, namimigay sila ng pera, pero ang totoo ay hindi na manggaling sa kanilang bulsa, kundi doon sa pundo mula sa extraordinary expenses. Kaya comment na po sa ating comment section, mga kababayan po natin, ang inyong komento at opinion sa mainit na isyong ito. Maraming salamat.